Bagong kwento yan. Hindi man natin masabi, Greco, Admar, baka naman Nagbago na. guni-guni nyo lang yan. Oo. Baka Hindi naging po, good boy. basahin ninyo. Yan po ay panawagan sa ating mga leader na gawin nyo ang tama para sa Pilipino, hindi po para sa pwesto Pero, nyo. sinong mga investor na maglalatag ng kanilang mga puhunan sa bansa kung nakaambang posibleng gera dito sa sa South China Sea, may nakaamba na mga peligro. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mo, ito ba ay naitala na rin sa kasaysayan? Itong mga ginagawa ng Estados Unidos, nakatala na ba ito sa kasaysayan, lalo na sa ating relasyon dito sa Pilipinas and Estados Unidos, na dapat balikan ng mga Pilipino? Kasi may mga lumalabas na survey na talagang panig na sila sa Amerika laban dito sa China. Oo, alam mo, hindi natin kailangan inventohin ng kwento eh. Ang kailangan lang gawin natin, ibalikan ng mga nangyari noong nakaraanong gera. Alam mo, marami hong mga documentaries na mapapanood, mga news na mababasa, that others are claiming na dinimonize ng Amerika ang mga significant persons sa isang bansa o ang isang bansa mismo para mabigyan sila ng moral right at legal right, bombahin, sakupin, patayin ang mga interesado silang mga tao. Hindi ho bago yung kwentong yan. Ginawa nila sa ginawa nila sa Japan yan, ginawa nila sa Iraq yan, ginawa nila sa Libya yan, at sa iba't iba pang mga tao at bansa na kanilang pinag-interesan. So, hindi ho bagong kwento yan. Hindi man natin masabi, Greco, Admar, baka naman Nagbago na. Guni-guni nyo lang yan. Oo. Baka Hindi naging po, good boy. basahin ninyo, panuurin po ninyo, nangyayari po yan, kaya hindi ho masamang isipin natin yan. At maging matalino tayo na kung yan ang ginagawa nila, huwag tayong magpauto. Yan po ay panawagan sa ating mga leader na gawin nyo ang tama para sa Pilipino, hindi po para sa pwesto nyo. Ang Hindi po para sa pera. kapansin-pansin dito sa kapitbahay natin sa Asia at sa iba pang mga developing countries, abala sila kung paano lumaki yung kanilang bansa in terms of kalakalan, nakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Naging friends to all sila para sa kapakanan ng kanilang mga citizen. Pero tayo, hindi tugma kasi nag-iikot ang Pangulo, kesyo para makakuha ng mga investor, ipinagmalaki pero pledges pa pala, pinagmalaki na meron ng nagpaplano, pero sinong mga investor na maglalatag ng kanilang mga puhunan sa bansa kung nakaambang posibleng gera dito sa sa South China Sea, may nakaamba na mga peligro, hindi solido, hindi stable yung mga polisiya, pa iba-iba na lang. Exactly. Yan ang kailangan nating i-address. Kaya natin itinutulak ang Constitutional Convention dahil as I said kanina, national security is at stake, the economy is at stake, the future is at stake. And lahat ng mga niline up mo na problema, Admar, ay maa-address natin sa Constitutional Convention dahil problema talaga natin yan. Iyan talaga ang problema natin, security, ekonomiya, at ang ating pamahalaan na very unstable. Bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan, no? Lalo na meron kayo Filipino Tayo Movement. Tayo, sinasabihan pa na, mga pro-China kayo, hindi po. Kaya nga, gusto natin, sabi nga ni Baste, ang solusyon din niya na nakikita dyan sa issues sa South China Sea, diplomasya.
mag-usap ang dalawang bansa. At itong si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya rin ito nung panahon na siya senador pa, nung tumatakbo pa siya sa kampanya, na ang tanging solusyon ay hindi yung makipaggera, hindi yung gamitin yung arbitration kasi hindi talaga papayag din yung China, kundi ang bilateral na pagkikipag-usap, no, agreement doon sa kung sino man yung involved. Diplomasya idadaan at hindi dito sa magiging magulo dahil wala hindi nga mapanalo yung giyera kontra kahirapan, kagutuman, mataas na presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pa. Paano tayo magiging mananalo sakaling sumiklab ang giyera dyan dahil sa South China Sea issue, Sir Greco? Tama, Admar, we have to prepare ourselves and we are not prepared for war. Mamamatay ang mga sundalo, mamamatay ang mga Pilipino dahil matatapang itong mga to. Lalaban yan kahit kakaunti ang gamit niyan, pero mas marami ang gamit at mas handa ang ating kalaban. Ang puntos ko po, maawa tayo sa mga Pilipino, sa mga sundalo, sa ating bansa. Nako, baka sinabatahan tayo. Putol ang connection, Sir Greco. Nako. Narinig siguro yung usapan namin ni Sir Greco. Kami lang naman ang nag-uusap. Nako po. Hakbang yan para mag-martial law, sabi ni Danny Uelto. Meron ding sinasabi na punto. Maraming salamat kay Sir Greco ha. Kung makakapasok pa siya, pwede pa natin. Okay na? Wala pa? Oo, baka na-lobat na. Pa-message na lang. Carla, pa-message na lang. Na okay na. Baka kasi, ang tagal kasi natin nasa sasakyan siya. Hindi siya nagdadrive meron nagdadrive sa kanya. At Sir Greco, maraming salamat sa mga talakayan natin na ngayon ha. Yun nga, 'di ba, meron ding lumalabas na hindi ba ito panglilihis lang sa tunay na pangangailangan ng taong bayan. Tingnan nyo, ano yung nagiging laman na ngayon ng balita? No, ano yung mas nagiging agresibo? Yung isa pa nga, gusto pa nga mas aggressive, pati yung Vice President at iba pang mga opisyal, mga senador, gusto pa nga magkomento rin sila. Yung si Alan Kay. Spokesperson ng si Tariela, bakit Alan Kay ang naisip ko? Yung spokesperson ng PCG, di ba, gusto pa nga bakit ito ang pagtutuunan natin ng pansin? Ito ba ang solusyon para mabusog na at hindi magutom ang taong bayan? Ito ba ang solusyon para bumaba na ang presyo ng bigas? Kung ito ang solusyon, diretso na tayo. Kung ito ang solusyon para wala ng traffic sa EDSA, go! Ang problema pa nga natin, ang dami nating problema. Tapos maghahanap pa tayo ng problema na for sure, kahit na manalo tayo dyan o hindi, mas lalong lalala ang problema. Biruin mo, magiging abala tayo dyan sa South China Sea na pwede namang mapag-usapan at alam naman nila na diplomasya pa rin ang pamamaraan. Nakita nyo yung video? Yung video ng isang foreign minister ng Singapore? Nag-real talk siya. Hindi kinonsulta daw yung ASEAN na ilang mga bansa na member ng ASEAN ay claimants din dyan sa South China Sea. Hindi kinonsulta ang ASEAN, hindi kinausap ano yung magiging Tapos, nangangamba ang ASEAN kasi sa kapitbahay nila baka magkaroon ng giyera. Biruin mo, sila dumaan sa diplomasya. 'Di ba? Diplomasya naman matagal na nating naririnig 'yan. No? Diplomasya. Idaan natin sa diplomasya, wag nating idaan sa matinding init ng ulo. Diplomasya pa rin. Sila dumadaan sila sa diplomasya na pamamaraan, tapos bigla magkakagulo sa tabi nila. Sila nagsusumikap na maging matiwasay ang lahat, kaya dinadaan nila sa diplomasya. Pero yung kapitbahay naman nila, ang tapang-tapang, saan yung magigera? Hindi naman sa kabilang dako ng mundo, kundi malapit lang din sa kanila. Apektado din sila indirectly talaga. Di ba?
Yung sa South China Sea, ilang bansa ang claimants dyan. Hindi lang naman Pilipinas at China. Marami pong mga bansa. Yung iba abala sa pagpapalaki ng kanilang yung mga namumuhunan sa kanilang mga bansa. Maraming mga ugnayan. Abala tayo doon sa South China Sea at laging umaasa tayo dito kay Uncle Sam. Hindi nyo ba naintindihan yung survey na lumabas? Gusto ng mga Pilipino na gumawa na ng hakbang ang Amerika ukol dito. Asa na? Aba, parang sa Ukraine lang din. Kaya ngayang tawag proxy war. Hindi direkta na nakikipaggera ang Estados Unidos. Bakit naman sila makikipaggera? Hindi nga sigalot natin. Taga-udyok lang sila. Alam mo yung, sige na, hawakan mo yung ano. Yan yung ano sa magbabarkada tapos may magkainitan na dalawang magkaibigan. Hawakan mo yung tenga. Yan yun. Siya yun. Si Amerika yun. Hawakan mo yung tenga. Kaya mo yan.